sa IX, binusog po nila yung para sa kanilang mga pet projects o yung pork barrel. Tangan-tangan po yung tinatawag na program appropriation. Kaya nakakatakot. Sana magpupulong po kami nung iba pang petitioners at yung mga abogado ho natin kung ano ang maaari pa nating gawin for the time being between now and April 1 para makahiling tayo muli sa Korte Suprema ng maaring reiterative motion na mag-issue ng temporary restraining order at makapag-issue na rin ng subpoena. Subpinahan po ang House Bills and Index Service para ilabas yung enrolled bill at subpinahan yung House Bills and Index Service para ilabas yung General Appropriations Bill. Mahalaga po kasing maiproduce ito bago pa magkaroon ng oral argument para makapaghanda din po yung ating mga abogado at kami mga petitioner sa pag-argue diyan sa Korte Suprema. May pakita natin na blanco yung final approved, signed, and ratified Bicameral Conference Committee report na unang sinabi ng Malacanang wala raw blanco at tinawag pa kaming sinungaling. Ngayong may desisyon na ho ang Korte Suprema na patunayan natin na sinungaling ang Malacanang sapagkat pinagbigyan ng Korte Suprema na magpatuloy ang ating kaso. At katunayan, meron pong oral argument pagdating ng April 1 dyan po sa kanilang session sa Baguio ngayong parating na April 1, 2025. Balik tanaw po tayo, bakit ba natin question at bakit ba tayo nag-file ng kaso sa Korte Suprema? Unang-una, sinasabi nating unconstitutional, immoral, illegal, invalid at criminal ang 2025 budget sa 4 na kadahilanan. Simulan ko po muna doon sa BICAM, itong BICAM, hinayjack yung NEP. Pati po ang BICAM, ninakaw yung NEP. Ano po yung NEP? Ulitin ko para sa kaalaman ng higit na marami nating kababayan. Ako'y natutuwa, uulitin ko. Ultimo mga ordinaryong tao ay nag-uusap na po patungkol sa ating budget. Maganda po ito dahil sabi ko nga, sisikapin ko sa aking diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo na pasimplihin ang ating mga usaping panlipunan. Nang sa ganoon, lahat kayo may tinig. Lahat kayo magkaroon ng opinion at hindi naman kinakailangan kayo sumang-ayon sa akin that this is my way, ang aking pong ambag, maliit na ambag ko sa nation building. I am trying my best to simplify the terminologies, yung usapin, nang sa ganoon may ataas po natin yung antas o level ng diskursong pampubliko. It is one of my advocacies to lift the level of public discourse para naman natututunan po ng ating mga sambayan ng Pilipino, lalo na yung kabataan, yung mga mahalagang usaping panlipunan. Kaya po natin kine-question itong aking tinatawag na illegal, invalid, immoral, unconstitutional at criminal 2025 budget. Unang-una, yung BICAM, yung committee po na nagpasa ng blankong Bicameral Conference Committee report. Yung BICAM, scam po malaki yan eh. Yung BICAM, hinayjack po, ninakaw pati yung NEP. Yung NEP po yung National Expenditure Program. Ito po yung panukala ng tanggapan ng Pangulo. In our case, si Bongbong Marcos. Nagpanukala po siya ng budget natin for 2025. Ang tawag po doon sa sinumiti niya sa Kongreso, pareho po yan. Sa mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan ay yung NEP, yung National Expenditure Program. At naayon po sa ating saligang batas na walang kapangyarihan ang Kongreso ang tanggapan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang nangyari po, ibang-iba yung anyo na lumabas doon sa final Bicameral Conference Committee report. Hindi na nga po makilala ng mga senador at kongresistang tapat. Hindi na nila makilala. Ang sabi nga po niyan, yung panukalang budget for 2025 na linalaman ng NEP, yung National Expenditure Program, ay mangled beyond recognition. Talagang hindi mo na makilala. Bakit? Hinayjack po ng BICAM. So yung mga miyembro ng BICAM, hindi lang po nang i-scam ito, nang hijack pa po ito. Ninanakaw pati yung diwa ng NEP. Tama po, ninanakaw nila yung diwa ng NEP.
they cannot be better than the executive department. Ang executive department po ang nagpaplano, nagproprograma, naglilinyada, naghahanda ng ating taunang budget. Kinakausap yung iba't ibang ahensya, departamento, yung bureaus, at kaya nga po, di ba, nalalaman ninyo, nagkakaroon ng budget hearing. Diyan pinagtatanggol ng mga iba't ibang departamento, ng bureaus, ng agencies, yung kanilang panukalang budget sa harap ng mga mambabatas, sa mababang kapulungan, yung mga elitistang kongresista, at diyan sa Senado. At nakikita natin, medyo minsan bakbakan dahil iginigiit ng ahensya o ng departamento yung kanilang gustong gawin, hinaharang naman ng mambabatas. Yun po yung nakikita natin. Subalit, malaking himala po ang nangyayari sa likod ng mga debating yan sapagkat nakaabang si Vice Cam. Si Vice Cam po, itong 2025 budget natin, kaya natin sinasabing unconstitutional. Unang-una, hinayjack po nila, ninakaw, pinalitan yung panukalang budget ni Bongbong Marcos na nakalagay doon sa kanyang net. Ibang-iba po yung itsura. And again, our basis for saying that this is unconstitutional is Article 6, Section 25. Malinaw po sa Article 6, Section 25 of our Constitution na hindi maaring taasan ng Kongreso yung panukalang budget ng tanggapan ng Pangulo. Malinaw po yan, pakicheck po ninyo. Wala lang akong hawak na kopya ng saligang batas ngayon ng ating Konstitusyon. Pero pakicheck po ninyo Article 6, Section 25. Malinaw dyan na Congress may not increase yung panukalang budget or appropriation ng tanggapan ng Pangulo representing the whole bureaucracy, him being the head of the executive department. Ang nangyari higit na mataas yung ipinasa ng Vice Cam. Bakit po bawal ito? Kasi nalalaman ng executive department, magkano lang yung actual revenue na meron tayo. Magkano yung koleksyon sa buwis, sa kung saan-saan. At magkano yung uutangin. Alam ng executive department yon. Nalalaman din ng mga mambabatas pero hindi po nila probinsya yan. Hindi po nila expertise yan. Hindi po nila linya yan. Yan po ay eksklusibong mandato ng executive department. Ngayon, ninakaw po ng Vice Cam. Hinayjack yung NEP kaya sinasabi nating unconstitutional dahil yung budget po natin for 2025 na ipinasa ng ating mga mangbabatas ay ibang-iba doon sa pinanukala ng tanggapan ng Pangulo. So isang ground po yan. Pangalawa, malinaw din po sa ating saligang batas. Article 14, pakisilip din po ninyo. Article 14, Section 1, Article 14, Section 5. Ito po yung mga mahalagang provisions na dapat ninyong tingnan. Article 14, Section 1, ginagarantiyahan po ng Estado na ang karapatan ng bawat Pilipino sa isang quality education para sa lahat. Karapatan po yan hindi po pribilehiyo. Yan po ang pagkakasulat sa ating saligang batas. May garantyang ibinibigay ang Estado na bibigyan ng daan ang bawat Pilipino bilang bahagi ng kanyang karapatan sa isang quality education para sa lahat. At kung titingnan po ninyo yung Article 14, Section 5, nandyan din ho yan na ang pangunahin, ang prioridad pagdating sa budget allocation ay ang education sector. So dito, makikita natin, nag-violate na naman po ang Bongbong Marcos administration. Bakit? Ito pong taong 2025, higit pong malaki ang ibinigay na funding o pondo sa public works. Kitang-kita po yan. Nasa 1 trillion pesos mahigit ang public works. Ang education sector ay nasa 900 billion pesos lamang. Ito ay malinaw na paglabag sa ating saligang batas. Linabag po nito ang Article 14, Section 5. Kaya po nandito na ang ating kaso. Papasalamat tayo sa Korte Suprema at nag-schedule na nagtakda na ng oral argument. Ito pa lang ay tagumpay na. Napatunayan natin na ang nagsisinungaling ay ang Malacanang. Napatunayan natin na ang malisyoso ay ang Malacanang.
dapat napatunayan natin na ang fake news ay ang Malacanang. Sinabi nila noon na walang blanco, eto na ho, umuusad na ang kaso. Kaya nga po ang titulo ng ating programa, ang gaan ni Marcos namumuro. Namumuro pong madeklarang unconstitutional ito. Kaya sila'y nagmamadali na mailabas ng pera para hindi maunsyami itong kanilang political budget, itong kanilang AIX, itong kanilang AKAP. At matatandaan ho ninyo, parte ng kanilang deflection, ng distraction, ng deception ay yung unconstitutional din na impeachment na inihain laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi ba't naglabasan ho yan? Hindi pa natin matiyak kung may katotohanan na napangakuan ng additional 25 AIX, 25 million sa AIX, 25 million sa AKAP at 100 million doon daw sa hard infrastructure projects. Kaya minamadali nila na mailabas na ang pera. Kaya sana pagka umaksyon po muli yung ating mga abogado at kami mga petitioners, we will be filing a reiterative motion for the Honorable Supreme Court to take a second look and understand and also likewise feel the urgency of the situation. Hopefully, they will listen to you, not to me. That's why it's important na makialam po kayo, iparinig ninyo yung inyong tinig, makibahagi po kayo, at magbigay tayo ng isang very good public pressure sa ating Korte Suprema at maramdaman nila na ang sambayan ng Pilipino ay nasa likod nila para matigil po ang illegal na paggamit dito sa 2025 national budget. So dalawang bagay na po yan. Yung Vice-Cam, hinhijack yung NEP. Pangalawang basis po natin, yung public works higit na binigyan ng malaking budget kesa sa education sector. Bawal po yan. At upang ipakita natin kung bakit prioridad ang education sector, meron pong report yung EDCOM 2. Ayan, talakayin po natin yan. Yung Year 2 report of the Second Congressional Commission on Education, yung EDCOM 2. At dito po, malulungkot kayo. Tama po yung mga nabasa kong opinion na ang ating pong education sector ay nanganganib na rin. Hindi lang lamang po nanganganib, talagang peligroso na. At ito'y already a matter of national survival. Kawawa po ang ating mga kabataan. At alam ko dito sa ating pahina, maraming kabataang nakikinig. Makinig po kayo ng maigi. Ayon sa EDCOM 2, yung 1/4 po ng ating mga kabataan na edad 3 to 5 years old, 1/4 po niya na 25% ng ating kabataan na may edad 3 to 5 years old ay malnourished. Malnourished. Ang ating pong kabataan na may edad 3 to 5 years old, 25% of them malnourished. Ngayon, ano ngayon ang implikasyon pag malnourished or undernutrition or kulang sa nutrisyon ang ating mga kabataan? Tatamarin pong pumasok yan. Wala pong energy yan. Walang gana yan. At wala rin pong sigla at wala rin pong kapasidad na mag-aral at mag-absorb ng panibagong karunungan yan. Pangalawa, halos po ng lahat ng ating estudyante sa public school, ito'y ayon sa EDCOM, yung Second Congressional Commission on Education. Ayon po sa EDCOM 2, mga magulang, mga kabataan, makinig kayo. Halos lahat ng estudyante natin na nasa grade 4, grade 4 ho sa public school, halos lahat ng ating kabataan na ka-enroll sa grade 4 sa public school ay hindi dapat grade 4. Ang kanilang level of knowledge and comprehension ay pang grade 1 lamang. Yan po ay ayon sa EDCOM 2. Una, yung kabataan nating 3 to 5 years old, 25% of them undernourished. Pangalawa, yung ating pong mga kabataan na nasa public schools. Grade 4. Ang sabi, ang finding ng EDCOM 2, hindi sila dapat grade 4. Dahil ang kanilang karunungan, comprehension at knowledge ay pang grade 1 lamang na sa public school. And yet, anong ginawa ni Bongbong Marcos? Binawasan pa
ng 31 billion pesos ang education sector. Ganyang kalupit ang Bongbong Marcos administration. Patuloy na ginagawang mangmang ang mga kabataang Pilipino. Pangatlo, alam ho ba ninyo na ang gobyerno ni Bongbong Marcos ayon sa EDCOM 2 ay nakapaghatid lamang ng 35 of the 90, 35 lamang po 35 out of the 90 textbooks needed sa grade 4 at grade 7. 35 of the 90 textbooks required for grade 4 and grade 7 lamang ang naibigay, na ipamahagi, na ihatid ng Bongbong Marcos administration. Makikita nyo nasaan ang puso ng administrasyon ito. Pangapat, ang classroom shortage po natin. 165,000 po ang ating kakulangang classrooms. Ano po ang ginawa ng Marcos administration? 847 classrooms lamang ang kanilang naitatag last year. Sa buong 2024, 847 classrooms lamang ang kanilang naipagawa. Ang kakulangan po, 165,000 classrooms. Please, I will appreciate if you will take notes itong ayon sa ating EDCOM 2 findings. Ito po ang estado ng ating edukasyon. 165,000 ang kakulangang classroom. Ang ipinatayo ni Bongbong Marcos at ng kanyang administrasyon, 847 lamang. Nasaan ang pera? Nandyan sa ayuda, nandyan sa akap, nandyan sa korupsyon ng program appropriation. Kaya natin linalabanan ang korupsyon, kaya tayo naglungsad ng war on corruption bilang tunay at maisog na oposisyon ninyo. At pangapat, panglima, alam mo ba ninyo na only 30%, ito mahalaga ito 30% lamang ng ating school buildings are in good condition. Ibig sabihin, sa 100 school buildings, 30 lamang po ang matibay dyan. Yung 70, either kinakailangan na ng agarang repair or renovation, or kinakailangan ng gibain at magtayo ng bago. Ito po ay hindi ayon sa akin. Hindi po ito ayon sa akin. Ito po ay ayon sa EDCOM. Ulitin ko yung EDCOM. Yung EDCOM po ay yung Second Congressional Commission on Education. Ito po ay nagdinig sila, nagkaroon ng research, nagkaroon ng pagdinig. Ito po yung mga lumabas na sakit ng ating education sector. Ano po ginawa ni Bongbong Marcos? Bakit tayo nagsampa ng kaso sa Korte Suprema? Mas malaki po yung ibinigay nilang budget sa public works kesa sa education sector. At ang masaklap, talagang walang pagmamahal sa kabataang Pilipino ang Marcos administration. Binawasan pa po ng 31 billion ang education sector. Ganyan po sila kawalang puso sa ating mga kabataan, sa ating bansa, sa ating mga Pilipino. 30% lamang ng public school buildings are in good condition. Ulitin ko 30% lamang ng ating public school buildings ang nasa mabuti at matibay na kondisyon. Sa 100 school buildings, 70 po dyan ay nanganganib, hindi na matibay, dapat nang i-repair, o yung iba, dapat nang gibain. 30 lamang sa 100 school buildings ang magagamit at masasabi nating safe ang ating mga kabataan. At sino nagsabi nito? Ito nga po ang findings ng EDCOM 2. Ano naman ang relasyon nito sa ating isinampang kaso? Sapagkat kaya po tayo nagagalit, bukod sa sinasalaula ng Bongbong Marcos administration ng ating saligang batas, binawasan po nila ng 31 billion pesos ang education sector. Binusog yung akap at AYICS ng mga elitistang kongresista at senador. Diyan nila linagay yung pera para sa education. Kaya wag po kayong maniniwala na ang puso nila para sa inyo, na gusto nilang maglingkod. Paano ka gusto maglingkod? Kaawa-awa, kalunus-lunus ang estado ng ating edukasyon. Binawasan pa nila ng 31 billion. At bukod dyan, higit na malaki ang budget na ibinigay. Higit na malaki ang budget na ibinigay sa public works, hindi po sa education sector. Labag po yan sa ating saligang batas. Article 14, Section 5. Kaya sana
ay umabot itong ating public discourse sa ating mga kagalang-galang na mahistrado sa Korte Suprema. Sana mag-issue sila ng temporary restraining order at ikonsidera nila itong findings ng EDCOM 2. Kalunos-lunos ang estado ng ating public education system. Ito po yung findings nila. Bilang dagdag, meron pong 4.9 million out of school Filipinos. 4.9 million. Ang dami po nito. Ito dapat ang binibigyang prioridad ng Bongbong Marcos administration. Ano po ang ginawa nila? Mas inuna nila yung political persecution. Mas inuna nila na sikilin gipitin ang lahat ng nagpapahayag ng kanilang honest dissent and criticism sa napakamaraming maling polisiya ng administrasyon ni Bongbong Marcos. At bukod po riyan, ang ating pong mga kabataan, alam ho ninyo, 65 of every 100 Filipino youth na dapat ay nasa kolehiyo, wala po sa kolehiyo. 65 out of 100 Filipino youth, hindi na po tumungtong sa kolehiyo. Yan po ang bagong Pilipinas. Ganyan sinasalaula ang kabataang Pilipino. Kawawa naman yung mga magulang na nagpakalayo-layo pa, nagtrabaho sa ibang bansa, tapos ganito lang ang gagawin sa pera nating mga Pilipino. Naghatid ng halos $38 billion remittance last year. Tingnan po ninyo kung paano sinasalaula ang pera nating mga Pilipino. Hindi na sila natinag doon sa 1999 teams, yung tinatawag kong Trends in International Mathematics and Science Study. 1999 pa po ito, hindi po ito bago. Kung marunong ka magpatakbo ng gobyerno mo, titingnan mo lahat ng datos na ito. Yung 1999 team, sinabi na po dyan, sa 38 countries surveyed, pang 36 po ang Pilipinas. Sa reading at sa math at sa science. Diyan po yan sa teams. Pang 36 of 38 countries po tayo. 1999 pa lang po yan. Pagka fast forward, inintroduce ito ring isang sablay na K-12 program noong 2013. Sabi, ito raw po ang magpapabago at magpapasigla sa ating education sector. 2013 nag K-12. Ano ho ang nangyari? 2018, meron pong ginawang program for international student assessment. Yung PISA, 2018 po ito. At dito sa pag-aaral ng program for international student assessment ng mga 15-year-old student pataas, ang findings po nila, pagdating po sa math, ang Pilipinas ay pang number 78 of 79 countries. 2018 po ito ng PISA. Pagdating po sa reading, ang Pilipinas, ang kabataang Pilipino ay pang 79 of the 79 countries, kulelat. Pagdating po sa science, ang Pilipinas ay pang number 78 of the 79 countries. 2018 pa ho ito. At ngayon po, 2022, kulelat pa rin ang Pilipinas, ang kabataang Pilipino, ang nandiyan sa public school, pagdating sa math, sa reading, sa science at spelling. Ano ngayon po ang relasyon nito dito sa immoral, kaya ko sinasabing immoral? Imaginein po ninyo itong EDCOM, itong Second Congressional Commission on Education. Sinabi na po nila yung findings nila eh. Yung ating kabataang age 3 to 5 malnourished. Yung ating mga estudyante, halos lahat po sila na nasa grade 4 ay hindi pang grade 4 ang level of comprehension and knowledge. Sabi po sa EDCOM, ang findings ng EDCOM, yung halos lahat ng grade 4 students po natin, pang grade 1 lang. Anong ginawa ni Bongbong Marcos? Binawasan ng 31 billion ang education sector. Inuna ang korupsyon ng mga elitistang mambabatas. Binuhusan dyan sa public works. Alam naman natin kung saan nila dadalhin yan. Dyan sa flood control programs. Huwag ho ninyong kakalimutan, 200 inosenteng Pilipino patay na lunod dyan sa Bicol dahil ninakaw yung flood control funds. Yan po yung dapat nating pinag-uusapan. Ano pa po sinabi?
Na-discover ng EDCOM na itong gobyernong ito, 35 lamang na textbooks na kinakailangan ng grade 4 at grade 7 ang na-deliver. 35 of the 90 textbooks, wala pa ho sa kalahati. Wala pa sa kalahati. Imbis na tuunan ang education sector, ang inuuna, political persecution. Pagsikil sa mga miyembro ng new media, sa mga vloggers para wala nang nagsasalita at nagkikwento at nagbabalita ng ganitong katotohanan. Yung impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte, hindi yan ang kailangan ng Pilipino. Hindi nila tinutugunan ang inflation, ang kahirapan, ang kagutuman, ang kamangmangan ng kabataang Pilipino. Kawawa po ang kabataang Pilipino. Wala po sa puso ni Bongbong Marcos ayusin ang ating education system. Ito po ang findings ng EDCOM. Yung classroom po natin, huwag nilang sabihin hindi nila alam na ang shortage po ng classroom ay 165,000 units. 165,000 classrooms ang kulang. Ano po ang ginawa nila? Nagpakasasa sila sa pera nating mga Pilipino. Last year, ang naitayo lamang nilang classroom, 847. Ano yun? 165,000 po ang kulang. Ang naitayo lang ho nilang bagong classroom ay 847. Nasaan ang pera nating mga Pilipino? Kinuhaan nyo ng 60 billion ng PhilHealth. Saan ninyo linagay? Darating po tayo mamaya sa PhilHealth bilang pangatlong basihan natin dito sa kinaso natin na nasa Korte Suprema. At yun din po sa EDCOM 2, 30% lamang ng ating mga public school buildings. 30% lamang ng ating public school buildings ang ligtas, ang safe at dapat gamitin at dapat magamit. Ibig sabihin, sa 100 public school buildings, 30 lamang po dyan ang safe. Yung 70 po dyan dapat nang gibain, dapat nang kumpunuhin, dapat nang ayusin, dapat nang i-restore into a suitable building na kung saan estudyante ang mga ang papasok at gagamit. Ayon po ito sa EDCOM 2. At bukod dyan, 4.9 Filipinos are out of school. 4.9 sa ating kabataan ay out of school. Wala po sa eskwelahan. Ito po ang kalunos-lunos na estado ng ating edukasyon. At for 100 Filipinos. For every 100 Filipino youth na dapat po sa kolehiyo, 65 po sa kanila ay hindi na nag-aaral. Hindi na tumungtong o hindi na nakatungtong sa kolehiyo. Ayuda pa more. Bongbong Marcos administration, atak pa more. Ahis pa more. Ang program appropriations pa more. Ginagawa ninyong mga tinawa ang mga mayang Pilipino. Yan po ang dapat maintindihan ninyo na bakit natin tini-question itong immoral, itong illegal, itong invalid, itong unconstitutional at criminal 2025 budget. Higit pong binigyan ng malaking pondo ang public works kesa education sector. At binawasan pa ng 31 billion pesos ang ating education sector sa kabila ng findings ng EDCOM 2 na kalunos-lunos na ang estado ng ating public education system. Magising po kayo mga kababayan, dito po sa ating bahay na magbibigay tayo ng tamang impormasyon. Sabi ko nga sa inyo, ang suka ang kalaban ng tanso, ang suka ang kalaban ng peking ginto, at ang suka ang kalaban ng mga manggugutom. Sa tulong po ninyo, ang mga suka ang tatapos sa pagbubudo ng administrasyon nito. Kaya tulungan po ninyo ang ating Duterte accredited and certified and approved senatorial candidates. Pangatlong basihan, ito po ikasali rin kayong lahat. Ang PhilHealth po ay binigyan nila ng zero appropriation or zero subsidy this 2025. Unconstitutional rin po iyan. Bakit po nasasabi? Sa akin pong interpretasyon, bakit ito unconstitutional? Dahil may sariling funding po ang PhilHealth. Kinukuha po niya yan dyan sa tinatawag nating syntaxes. Nalalaman po ito dahil si Congressman Situna ng 30 State ng Davao ang nagpasa nito at principal author nito. At siya rin nakasama kong petition at siya rin ang nakadiscover ng mga blanco dito sa final bicameral conference committee report. Hindi po pwedeng bigyan ng zero funding ng PhilHealth. Saan nila dinadala ang ating pera? Alam mo ninyo, malinaw sa section 6 o article 6, article 6 section 29 ng ating saligang batas. Pakitingnan din po ninyo pakibasa. Na lahat po ng pera, all money collected on tax levy for special purpose shall be treated as a special fund to be used for such special purpose only. Yung sa syntax, special fund po yan eh. Special purpose po yan eh. Pontuhan yung ating universal healthcare law, yung RA 11223, kung saan nakapalungkot bahagi din ang PhilHealth. Dapat po 80% na nakukolekta dyan, pang pondo ito. Eh bakit mo binigyan zero funding o zero subsidy ang PhilHealth? Tapos, lahat ng mga manggagala sa pribadong sektor, patuloy po kayong kinukolektahan ng inyong mandatory monthly contribution sa PhilHealth. Lugi po kayo. Tama po si Pangulong Duterte, yung gumalaw ng pera nito, criminal po yun, malversation po yun, estafa po yun. Bakit? Private money po yun eh. Dapat may counterpart ng gobyerno. Ibig sabihin, kayo na gumigising ng madaling araw para sumuong sa traffic, kayo pa magsasubsidize o babalikat sa gagastusin ng mga iba nating kawawang kababayan na walang pangulong. Yung pangulong po nila dapat sagot ng gobyerno eh. Pero kinuha pa rin ang Bongbong Marcos administration. Ito yung mga issues na dapat natin pinag-usapan ngayong midterm election. Huwag po tayo magpapalansi. Hindi po yan
impeachment, hindi po yan inciting to sedition, hindi po yan unlawful utterances na ikakaso kay Pangulong Duterte. Ito po yung kanilang pinagtatakpan. Mabuti na lamang nagdesisyon ng Korte Suprema. Bantayan natin ang mainstream media. Yung mga pahayagan, aka naman ang headline pa rin Duterte. Whether si Pangulong Duterte, si Vice Presidente Inday Duterte, si Mayor Baste Duterte, si Congressman Tulong Duterte. Ito po ang inyong ipalibandera sa inyong mga pahayagan. Ito po ang dapat pinalaman ng mga mainstream media, mapatiti, maparatso. Huwag ninyong tulungan ng gobyerno patuloy na budulin ang sambayan ng Pilipino. At panghuli, yung pang-apat po natin grounds ay yung mga blanco. Yung mga blanco dito sa Bicameral Conference Committee report na pinirmahan, inaprubahan, ratified at ifinay dyan sa House of Representatives Basic Index Section. Hanggang ngayon, wala po maipakita ang House of Representatives yung tinatawag natin enrolled bill. Yung nagsasabi na kaya niyo gustong kasuhan si Pangulong Duterte dahil daw siya patriot at patriotic duty niya, ito ang iyong imbestigar at kasuhan. Hanapin mo kung kaninong makakating kamay ang naglagay ng halaga dyan sa mga blanco sa final ratified approved and filed Bicameral Conference Committee report. Hanapin mo, gamitin mo ang buong lakas ng pambansang pulisya. Panagutin mo bakit hanggang ngayon walang enrolled bill. At sino yung makating kamay? Sino yung makating kamay na nakialam dyan sa illegal, immoral, unlawful, invalid, unconstitutional at criminal 2025 budget? Bakit yan ay pasa? Sino naglagay ng mga halaga? 241 billion ho yung blanco at ang ating taon ng budget for 2025, 6.352 trillion pesos. Ito po ang totoong issue ngayong midterm election. Pag po tayo magpapabukol, labanan natin ang mga nangtatanso, labanan natin ang tanso, labanan natin ang peking ginto, labanan natin ang mga nangbubudol. Ito po ang ating pag-usapan. Kaya po tayo ay nauwi at nag-file ng kaso sa Korte Suprema questioning the constitutionality of the 2025 budget. We are praying that the Supreme Court will grant our petition isang tabi itong illegal, unlawful, immoral, invalid, unconstitutional at criminal 2025 budget. Salamat kay dating Speaker Bebot Alvarez at siya ng pantasong kriminal. Dahil talagang kriminal yung panginialam dyan sa final Bicameral Conference Committee report. Bawal po yun sapagkat yan po ay falsification of legislative document. Yan po ay usurpation of legislative authority. At yung sinasabi, nung isang ng matatas na babaeng taga-Marikina, kayong mga taga-Marikina, mag-isip-isip kayo. Ministerial daw po yung kanilang ginawa at iniipit pa yung mga matitinong kawani ng House of Representatives, miyembro ng Technical Working Group ng Committee on Appropriation. Sinisisi pa yung matitinong empleyado ng Senado na miyembro ng Committee on Finance ng Senado na sila daw ang may kasalanan kung bakit nagkaroon ng halaga itong mga patlang sa Bicameral Conference Committee report. E akala ko ba simulang-simula ang yayabang nyo na walang blanco? Ito na mismo Korte Suprema na ang hindi rin mapalagay sapagkat pera din mo ito. Ng lahat ng Pilipino, tama po kasama. Yung ating mga kagalang-galang ng Estado, Pilipino yun eh. So apat po yung ating nagiging basihan kung bakit natin pinakawalang visa itong 2025 budget bilang unconstitutional, illegal, invalid, unlawful at criminal. Yung una po, hinayjack ng Vice Camp ang NEP. Pinalitan ng Vice Camp ang panukalang budget ng tanggapan ng Pangulo. Ninakaw po ng membro ng Vice Camp ang panukalang budget ng Pangulo na tinatawag nating NEP. Pangalawa, higit pong malaki ang ibinigay nilang budget sa public works kumpara sa education sector. Unconstitutional po yan, malinaw. Malinaw na malinaw sa pagkasisilipin lang naman po ang Article 14 Section 5 ng ating saligang batas. Malinaw po dyan na ang education sector ang dapat bigyan ng pinakamataas na prioridad pagdating sa budget allocation. Education sector, hindi public works. Pangatlo, zero budget po yung PhilHealth. Constitutional grounds and constitutional basis, Article 6, Section 29. Pakicheck po niyo yung Article 6, Section 29 na nagsasabing all money collected on tax levy for special purpose shall be treated as a special fund to be used for special for that specific special purpose only. And finally, yun nga pong na-discovery ng aking kaibigan at kasamang petitioner sa kaso ito, si Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao na mga blanco dito sa final, approved, ratified, signed, and filed by Bicameral Conference Committee Report 6. 28 items ang blanco, nagkakahalaga higit kumulang 241 billion pesos. Ito po ang ating binalita sa inyo. Kanina po nag-live na tayo, subalit ang dami po tumatawag, humingi ng update, kaya dapat po na direksyon ng makikapagnayan muli sa inyo. And then, nakita ko na po kanina, bukas na dapat natin pag-usapan, hindi pa rin kompleto yung ating mga pag-research dito. Pero makikita nyo yung kalulus-lulus ng estado ng ating education sector. Nabalita ko po sa inyo, subalit sa kabila niyan, wala pong pakuntangan ng Marcos administration. Binawasan pa rin ng 31 billion pesos ang education sector. Inuna yung ayuda, inuna yung ALIX, inuna yung AKAP. Ginagawang mangmang at timawa ang bawat Pilipino. Eleksyon na naman, gagamitin nila yung pera natin, imbis na pagutihin ang estado, ang kalulus-lulus ng estado ng ating edukasyon, mamumudbud po sila sa inyo ng AKAP at ng ALIX. Huwag po kayong matuwa. Sapagkat ang kapalit po niyan, yung edukasyon ng inyong mga anak, yung edukasyon ng ating mga kabataan, hindi po prioridad ng Bongbong Marcos Administration ang kabataan. Hindi po prioridad ng Bongbong Marcos Administration ang kapakanan ng kabataang Pilipino. Ano ang preba? 165,000 classroom shortage, kulang po tayo ng classroom. Ano pong ginawa ng Bongbong Marcos Administration last year? 165,000 ang kulang na classroom. 847 lamang ang kanilang itinayo. 847, di walang 1,000. Nasaan ang pera? Hindi mo ba nandiyan sa flood control programs? Hindi mo ba binita nila 500 billion pesos na kanilang inuubos sa loob lamang ng 2 taon at sinasabing para sa flood control funds, sa flood control programs? Hindi mo ba na-discover na 1.4 billion pesos kada araw? 1.4 billion pesos kada araw ang inuubos ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Everyday mo yan na everyday para sa sinasabing flood control programs. Bakit pagkakunting ulan bumabaha? 1.4 billion, ilang classroom po yun? 1.4 billion pesos everyday. Kung mahal nila ang Pilipino, kung mahal nila ang kabataang Pilipino, dapat po pinagkukulan nila ng panahon na ubusin itong backlog o shortage na 165,000 classrooms. 1.4 billion everyday. Mag-set aside lang po sila ng 10 araw. 14 billion po yun. Ilang classroom po ang may tatayo nila? Ang dami po sana. Hindi lang 847 na kanilang naitayo last year. 847 lang. Tapos pag may kalamidad, itatakbo mo sa classroom bilang evacuation center o temporary shelter. Pero 1.4 billion pesos ang inuubos nila. Araw-araw ang record po yan. Last year, 1.4 billion. Ito na tumambad sa atin. 165,000 classrooms ang kulang. 847 lang ang kanilang pinagawa. Buong taon, in 365 days last year, 847 classrooms lang ang kanilang pinagawa. Nakakaawa, nakakalulus-lulus po ang estado ng ating edukasyon. At makikita rin, sinabi rin dito sa EDCOL 2 report,
karamihan, halos lahat ng mga grade 4 students sa ating public schools ay hindi po dapat grade 4. Salat sila sa karunungan, salat sila sa kaalaman, salat sila sa kakayahan na maging grade 4. Ayon sa EDCOM 2, yung mga grade 4, halos lahat ng grade 4 sa public schools, dapat ay grade 1 lamang. Yun lamang ang kanilang level of knowledge, understanding, and comprehension. Pag yan ay hindi kalulusunod sa inyo, hindi ko na alam kung ano pa natin may paliwanag at may bahagi at maipakita sa inyo kung ano ang estado ng ating edukasyon. So ito yung ating mainit na balita. Kinanigan po ng Korte Suprema yung ating petisyon na may deklara yung 2025 budget non-constitutional dahil nag-set po sila ng oral argument sa April 1. Ibig sabihin, slowly ay usad po yung kaso. Sana lang ay mas bigyan ng prioridad at talaga at urgency ng ating kataas-taasang hukuman dahil nakita naman ito pinaliwanag ko sa inyo base doon sa EDCOM report. At nakita naman natin kung paano sila laula yung budget process. Ibig sabihin ng pinakamalaking budget allocation ng education sector, inuna po yung public works packet, nandyan po yung kanilang tax eye, nandyan po yung kanilang rock netting, nandyan po yung kanilang flood control projects, nandyan po yung kanilang mga port barrier nakatago. Corruption po yan eh. Kaya nga po lagi ko sinasabi sa inyo, ang ugat ng kamangmangan at kahirapan ng Pilipino ay ang ating taunang budget. Labanan natin, samahan ninyo ako dito sa ating pinapangunahang war on corruption. At ito nga po ating ginawa bilang pagpapakita na tayo seryoso sa ating war on corruption, sinampahan natin ng kaso sa Korte Suprema ang gobyerno ni Bongbong Marcos para ideklara ng Korte na illegal, immoral, unconstitutional, invalid at unlawful at criminal ang 2025 budget. Mag-ingay po kayo, kailangan po natin ang tulong ninyo at bago po tayo mag-1 hour, kung hindi po naman kung meron po kayo nais na ipatid na information o pag-ipagnayan, dito po kayo makakontak, dito po sa address na ito. At yung mga nais pong makakuha pa o makabili ng ating libro, ito po. Ito po ay available pa sa lahat ng fully booked outlets nationwide. Fully booked outlets nationwide, available pa po ito. O kaya, makipag-ugnayan po kayo, pwede po kayo mag-order dito. Pakikopen nyo lamang o screenshot. Pwede po kayo mag-order dyan, meron po yung sekretarya, sasagot po dyan. And of course, bago po tayo magpaalam, huwag po ninyo kalilimutan na tulungan kami mga miyembro ng Duterte Approved and Certified Senatorial Candidates. Number 53, Pastor Apollo Kibuloy. Number 38, Congressman Dante Marcoleta. Number 34, Attorney Raul Lampino. Number 58, Philip Salvador. Number 28, Senator Bongo. Number 22, Senator Bato. Number 10, Senator Jimmy Bongo. Ito po yung ating grupo. At of course, huwag po ninyo kalilimutan ang number 56. Number 56, Attorney Vic Rodriguez, Senator po ninyo, bilang tunay, tapat at maisog na oposisyon sa Senado. Muli na tayo magkita pagsama-sama hopefully bukas ay makapag-live din po tayo kung di man po yung oras natin kanina. Samahan po kayo sa pag-uwi ninyo. Salamat po sa lahat ng Pilipino sa panig ng mundo, ang ating mga overseas Philippine workers, ang ating mga Philippine migrants, ang mga Pilipino po dito sa loob ng ating bansa. Magkaisa po tayo, labanan po natin ang pagbubudol at tandaan ninyo, ang suka ang kalaban ng tanso, ang suka ang kalaban ng peking dito, ang suka ang kalaban ng mga bubudol sa sambayan ng Pilipino. Tulungan po ninyo kami ngayong 2025, magkaisa po tayo, magsama-sama po tayo at tayo mag-take ng bago sa Senado dahil posible ang pagbabago sa number 56, Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, mag-isog. Maraming salamat at magkita-kita po tayo muli. Mag-iingat po kayo sa inyong pagbabiyay kung saan po kayo papunta, yung mga sasakay po ng aeroplano o ng mga provincial buses, mag-iingat po kayo, yung mga ferry, yung mga ships. At kung saan po kayo panig ng mundo, magkita-kita po tayo muli bukas, magsama-sama po tayo. Labanan po natin ang pagmamalabis at pag-abuso ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Suportahan po natin yung mga miyembro ng tinatawag natin yung media. Hindi po sila dapat sigilin sapagkat malinaw din po sa ating saligang batas. Article 3, Section 4. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, and of the press. Hindi po sila dapat sigilin, hindi po dapat bawasan at pagbawalan ang karapatan nila magbalita, magpahayag at magsaad ng kanilang adamdamin at saloobin. At wala pong bawal na kayo ay maging kritiko ng gobyerno. Kung may mga nasasaktan, nalingkod bayan, bukas po ang ating revised penal code, nandiyan ang kaso libel. Nandiyan ang kaso cyber libel at nandiyan po yung daños. Pero hindi po ninyo pwedeng sigilin, bawasan at pigilan ang malayang pagsasalita, pagpapahayag at pamamalita. Maraming salamat po muli. Ako po si Atty. Rodriguez, Pilipino, abogado.